akong isang estudyante ko na napansin ko sa loob ng aking silid-aralan. Gusto ko po siyang tulungan at naghahanap ako ng sponsor sa kanya, sa kanyang mga kagamitan dahil kulang-kulang yung mga notebooks niya. Mamaya after recess, babalik na yun at i-interviewin ko na yun. Ang estudyante ko pong yun ay may dugong lumad. Okay. Pero, ang galing niya sa klase ko. Palagi ko siyang inoobserbahan. Maganda yung penmanship niya. Marunong siya magsulat, marunong siya mag-cursive, ang dali niyang turuan, acquired sa klase. Nung nagpabasa na ako sa kanya, marunong siyang bumasa talaga. Yung mga diction, yung pronunciation, marunong siya. Pero, gusto ko siyang tulungan kung bakit ako naghahanap ng sponsor sa kanya. Dahil, ito yung mga batang nais kong matulungan talaga. Yung mga batang marunong o sinasabi na o sabihin nating ang dali nilang turuan, ang dali nilang makaintindi kung magbibigay ka ng mga instructions sa kanila. After recess, babalik na yun. Kaya i-interviewhan ko ang batang yun at ipapakita ko sa inyo the way siya na bumasa. Mahiyain siya pero intindihin na lang natin kasi hindi siya sanay sa camera. Nahihiya siya kapag yung camera ay iniharap sa kanya. So, hihintayin ko lang po siya sandali at tatanungin ko na siya, interviewin ko na siya kung ano ang gusto niya talaga sa buhay. Okay, magbabalik po. Magandang umaga po ulit. Nakabalik na po si Lenjo from recess at gusto ko na po siyang tatanungin ulit dahil yung isang araw na na-interview ko siya, pangit yung labas ng namin sa camera kaya uulitin po namin to. Ito po siya. Mga kababayan, siya po si Lenjo, mga kaibigan ko, mga pinsan ko sa labas ng bansa, tito at tita ko po. Siya po ay isang estudyante ko nga nais kong matulungan dahil nakita ko ang kanyang kasipagan sa pag-aaral at nakita ko yung kapag turuan siya, ang dali-dali at maganda rin yung marunong siyang magsulat ng cursive, ang dali niyang turuan. Nung nagpabasa ako sa kanya, marunong talaga siyang bumasa in correct diction and pronunciation. Kaya nais ko po siyang tulungan or sino man ang makakatulong sa kanya. Kay Lenjo, anong gusto mong maging paglaki mo? Anong gusto mong maging mo, kuya? Gusto mong maging isang pulis? Hindi? Gusto mong maging isang military? Hindi din. Anong gusto mo? Gusto mo maging isang guro? Hindi? Bakit hindi? Bakit ayaw mo sa isang guro? Mahirap? Mahirap magturo, no? Gusto mo maging isang seaman? Sasakay ka sa barko. Gusto mo yon? Anong gusto mo? Wala. Dapat magplano ka na. Gusto mo lang makatapos ng pag-aaral? Pero sa ngayon, hindi mo pa alam yung gusto mo. Gusto mo lang talaga makatapos? Ang ganda kaya makatapos, Lenjo.
Siya po ang estudyante ko na quiet lang dito sa loob ng klase ko. Pero marunong ha. Quiet. Pero naobserbahan ko siya nung nag-check ako sa mga notebooks nila. Ang ganda ng penmanship niya. Ang dali niyang turuan. Ang dali niyang bigyan ng instruction. At nagpabasa ko sa kanya, ang ganda niyang bumasa. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo kung paano siya bumasa ng matulin. Okay. Halika dito, Linjo. Basahin mo to, Linjo, ulit. Okay. Yan muna yung English na yan. Unahin mo yan. Frog's lunch. One day, a frog sat on a leaf, would still a rock. A fish swam by. Hello, Mr. Frog. What are you waiting for? I am waiting for my lunch, said the frog. Oh, good luck, said the fish, and swam away. Then a duck waddled by. Hello, Mr. Frog. What are you waiting for? I'm waiting for my lunch, said the frog. Oh, good luck, said the duck, and waddled away. Then a bug came rushing by. Hello, Mr. Frog. What are you doing on us? The bug, I'm having my lunch, said the frog. Mr. Frog smiled. Okay. Tapos na po siya sa English. Dito na naman po tayo sa Filipino. Pagtuyo tatid ng El Nino. Pagtuyo tatid ng El Nino dahil dito bumababa ang water level at nagkukulang sa supply ng tubig sa mga anyong tubig gaya ng mga ilog. At batis nagkukulang din sa supply ng tubig dahil sa mga imbakan gaya ng lamisada na matatagpuan sa lungsod Quezon at Angat ng Bulacan. Ang mga ito ay pinagkunan ng tubig sa Kamaynilaan at sa mga karatig. Ang probinsya nito, malaki ang epektong dulot ng El Nino sa buhay ng tao. Kulangin ang supply ng tubig, inumin pati na rin ang gagamiting tubig para sa iba mga pangangailangan. Hindi lamang tao ang nahihirapan sa epekto ng tagtuyot. Kung kulang ang tubig, magkakasakit ang mga hayop at maaari rin silang mamatay. Ang tubig ay kailangan din ng mga halaman ng kagubatan. Maraming apektadong taniman kung kulang ang patubig dahil sa sobrang init, maaaring mag-apoy ang mga puno ng nagdudulot ng sunog. Isang malaking tulong sa panahon ng El Nino ang pagtitipid ng tubig. Iwasang akyasahin ang gamitin ang tubig sa hindi mahahalagang bagay. Estudyante kong si Lenjo, ipinapakita ko sa inyo kung paano siya magbasa. Ibang-iba siya sa lahat. Maraming marunong bumasa sa loob. Pero nais ko po siyang hanapan ng sponsor kung sino man ang makapagbigay sa kanya ng mga kagamitan sa school, dahil gusto ko po siyang magkaroon ng sapat na mga notebooks, ballpens, at iba pang mga kagamitan sa eskwela.
gusto ko talaga siyang makatapos sa pag-aaral. Kung sino man yung may magagandang puso na magbigay, pwede po kayong mag-reach sa vlog na ito. Ito po yung account ko ito po yung YouTube account ko na pwede ninyong i-reach po. Yan po si Lenjo, mga kaibigan. Siya po ang aking estudyante, si Lenjo Carbonell. Kaya yun po ang estudyante kong si Lenjo at nais ko pong tulungan dahil magaling na bata at madaling makaintindi, quiet lang sa klase, behave, pero may ibubuga talaga. Marunong siyang magsulat ng cursive, marunong siyang bumasa ng Filipino at English. Pero, kulang-kulang po yung mga kagamitan niya at gusto ko pong maghanap ng sponsor sa kanya dahil, gusto ko talaga siyang makatapos ng grade 5, grade 6, dahil sa ngayon, wala pa siya talagang ambisyon kung ano ang gusto niyang maging sa buhay. Akala ko gusto siyang maging isang guro or isang pulis or isang military. Pero as of now, wala pa daw siyang gusto. Siguro gusto lang niyang makatapos ng pag-aaral muna. Kung sino man yung makakakita ng vlog na ito, yung mga pinsan ko, yung mga tita ko sa labas at tito ko sa labas ng bansa, baka po makatulong po kayo or naghahanap po kayo ng sponsor kasi ang attitude ng batang yun, ang gusto kong matulungan talaga. Yung quiet lang, behave lang, pero may ibubuga. Okay. Kung sino man yung makakakita, or kung sino man yung gustong tumulong sa kanya, i-reach na lang po ako dito sa vlog na ito at yung YouTube account ko po. Ito po yung YouTube account ko na makikita niyo sa screen. I-reach niyo lang po ako dito. So, maraming salamat po at maraming salamat kay Lenjo sa pagbibigay ng panahon na ma-interview ko siya. Okay. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na vlog po. Magandang araw.